Buenos días, damas y caballeros. In a recent interview or press conference, inamin nitong si Assistant Ombudsman Miko Clavano na may problema pa rin sila dito sa House of Representatives dahil hindi pa rin ito nag-submit yung hinihingi nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Good morning. Thank you. SALN nitong si Soponias or alias or nickname Ponyong Gabonadas na Chief of Staff na bagman at maleta boy ni Speaker Martin Romualdez. So this confirms our earlier vlog na parang may bluffing game nag-antayan ang Office of the Ombudsman at ang House of Representatives kung sino mauna i-turn over yung mga documents. Mga 2 weeks na yun nung sinabi ni Boying Remulla na kakasuhan at patatanggalin niya sa pwesto itong si House Secretary General Cheloy Garapil kung hindi nito iti-turn over yung SALN na mga 3 months back na 3 months back na ata hiningi ng Office of the Ombudsman itong or since na-appoint si Boying Remulla sa opisina. Hiningi na nila itong and started investigation dito sa flood control. Nakita na nila na susi itong si Gabonada na dating Deputy Secretary General ng House when Speaker Romualdez was leader of the House. At hanggang ngayon hindi pa natin-turn over sa kanila. Crucial kasi ito kasi bilang bagman alam nito yung everything about the Male-Maleta. In fact kasama talaga ito sa racket nila na as exposed by Davao Governor, billionaire na ito. May mga houses and resorts, compound of 4 houses and then resorts and then other properties na sa commercial areas, residential areas ng Davao worth hundreds of millions. At yung meron pa ito construction company na yung mga heavy equipment also could be worth more than 300 million. So all in all or 500 million. So all in all yung asset nito could easily reach billions. So doon pa lang makita mo na talaga smoking gun na yun. Doon pa lang malakas na ebidensya na yun. Hindi lang dito kay Soponias kundi yung boss niya. Kumbaga lahat ng mga bata ni Romualdez, si Saldico, si Gabonada, talagang tiba-tiba nung time ni Romualdez as speaker, and even during the Duterte administration kung saan majority leader, a major, one of the highest positions in the House during the time na si Alan Peter Cayetano at si Alan Velasco ang speakers, yung nag-term sharing sila. Si Romualdez ang majority leader nila. So doon pa lang nagsimula na sila kumita hanggang ngayon. So ito si Soponias, the same way as si Saldico, they really enrich themselves. Ito si Soponias almost from nothing to billionaire status. So kaya very crucial yun. Ang problema lang parang ayaw talaga
siguro alam na alam ni Romualdez na mababa bubulgar talaga yung niya pagiging mastermind ng flood control anomalies, at mabubulatlat lahat ng mga katiwalian niya, lalo na kung mag-turn state witness ito si Gabonada. Kaya ginagawa niya lahat para pigilan yung paglabas ng SALN, kasi baka sa daming property ni Gabonadas, baka nag-declare lang ito mga 50 or less, 30 to 50 million na net worth, which is which consists of really of unexplained wealth, dahil ang salary nito mga 200,000 plus, kumbaga way below the accumulated wealth niya. Kahit sabihin pa niya kahit na i-magic pa niya yung SALN niya, ilagay niya 30 to 50 million, hindi pala niya ma-justify yan. At doon na sa pagiging contractor niya, kuan na yun, kumaga talagang red note, kuan na talaga yun, kumbaga giveaway na talaga yun na meron talaga siyang katiwalian, at meron talaga siyang conflict of interest, meron talaga siyang conflict of interest. So yan ang kwan niya, yan ang problema ni Romualdez. Kaya yun, ang kwan lang dito, ang bad news lang dito, ang kwan nito, net effect nito ay ibig sabihin parang pati yung hearing sa April 2022 apektado na rin, dahil dito sa parang seeming deadlock. Sinong bibigay? Ang question, sinong bibigay? Yung house ba? Sinong kukurap? Who will blink first? Will it be the house, or will it be the office of the ombudsman? Kasi last 50 hearing ng April 15, inorderan na sila ng house, inisyuhan na sila ng subpoena duces tecum, for them to produce the documents, especially the SALN of Vice President Sara Duterte. Pero hindi nga nila nagawa yun, hindi nila na turn over yung dokumento. Good morning. Kaya nung April 14 hearing, the House had to remind them to bring the papers in April 22. So tingnan natin kung dadalhin ba nila yung smoking gun naman or damaging evidence laban kay Sara Duterte through her statements of assets, liabilities and net worth, na puno kwan rin, indicative of unexplained and ill-gotten wealth ng Duterte couple, Sara and Mans Carpio. So parang inamin na rin ni Ombudsman spokesperson na hinintay pa muna nila ilabas ng house yung SALN rin ni Soponias Gabonada na bagman ni Romualdez and maleta boy ni Romualdez. So and also later on maglalabas pa daw sila ng lista ng 29 more
na hinihingan nila ng SALN. So siguro kasama na dito si Romualdez, si Saldico at iba pang mga contractor, congressman na contractor. Pero ibang klase rin itong si Kwan, ibang level rin itong si Gabonadas na maleta boy ni Romualdez. Siya lang ang hindi congressman na meron rin construction firm with siguro yan kung heavy equipment mga 300 million, yung iba pang mga asset niya sa relating to the construction business aabot ng half a billion or 1 billion siguro sa construction company pa lang. Kasi imagine mo, bata ka ni Romualdez, tapos sa inyo nang gagaling yung pera ng bayan, tapos meron ka construction firm, parang imbudo ka niyan. So very powerful daw ito si Gabonadas noon pa. Dapat habulin talaga ito. Yun lang, the bad news lang ay pati yung impeachment hearing ay apektado. So let's hope the House will blink at i-turn over na nila yung hinihingi na SALN ng Office of the Ombudsman para malaya na ang Office of the Ombudsman na i-turn over rin yung SALN ni Sara by the next hearing on April 22. So let's see what will be the development on this issue, and we hope it will be a positive one. Nagka-exchange na sila ng dokumento. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all, or good afternoon kung hapon ito i-schedule ng VAT team, and see you in my next vlog.